o mas pinipili pa natin yung oras na mag-exercise, kumain ng kumain, di ba po? So, nais ng Diyos na magplano tayo para sa spiritual na kagalingan. At ang buhay, kung ang ating panahon ay maaaring mapunit ang ating spiritual na mga reserva bago natin ito alam. Pinapahina ng mga tukso ang ating determinasyon ng ating espiritu. Tama po. Okay lang po magpahinga tayo, pero saglit lang. Tapos bangon na naman po tayo again. Okay. Punta po tayo sa story ni Paul. Sino pong nakakilala kay Paul? Na piniling, isa sa piniling siya'y pinili ng Panginoon, meron pong nangyari sa kanya. Mamaya po natin ibahagi yan. Okay, so ito po yung struggle ni Paul. Makikita po natin o mababasa natin sa Acts chapter 17 hanggang 18. Imprisoned in Philippi, escaped Thessalonica, escorted from Berea, ignored in Athens, ridiculed in Corinth. Paul struggles ang kanyang pakikibaka sa spiritual na kagalingan. Ang kanyang buhay ay puno ng parehong mga paghihirap na nararanasan ng marami sa atin. Ngunit na ang dakilang misyonero ay nahulog sa mahirap na panahon. Kung ano ang hirap ni Paul, ano kaya ang nararamdaman ni Paul that time? Ano kaya ang nararamdaman ni Paul? Natanungin natin iyon kapag nabasa po natin yung Acts. Natanungin natin na, siyempre hindi po madali yung ating journey kapag tayo po ay gumagawa sa gawain ng Panginoon. Naramdaman po ni Paul ang ma-discourage. Pakiramdam mo ba ay talunan ka na dahil patuloy kang natatalo sa buhay? Nag-iisa ka ba dahil pakiramdam mo na lang ay walang nakakaalam ng kung ano ang iyong dinaramdam? Mga kapatid, naramdaman niyo din po ba ang naramdaman niyo po? Sa panahon ngayon, uso na po ngayon yung mabilis ma-discourage. Uso na po ngayon yung nagiging malungkot na lang bigla yung mga, lalo na po sa mga kabataan natin. Di ba po ba? Ang bilis na ma-discourage, mabilis po magpanghinaan ng loob. At minsan ay meron pa mga naiisip na hindi maganda na gawin. Meron niya po akong na balitaan o nakita ko po sa sa Facebook. Meron po kaming senior missionary na naglingkod po sa Panginoon. Tapos nabalitaan po this past few days na siya po ay nagsumakabilang buhay na po. Hindi po namin siya nakilala, hindi ko po siya na-meet, pero nabasa o narinig ko po yung kanyang testimonies at marami pong nakakilala sa kanya. At nung nalaman ko po kung ano yung dahilan ng kanyang pagkawala, ay parang kahit wala po kaming connection, parang nasaktan po ako kasi nalaman ko yung rason kung bakit siya namatay is suicide po. So alam naman po natin iyon kung anong kahinatnan natin kapag yung sariling buhay natin ay tayo mismo yung nagkumitil. So, nakakalungkot isipin iyon, pero ang Panginoon na po ang bahalang umano sa kanya. Mga kabataan, mga kapatid, at masyadong dibdibin ang mga damdaming iyan sa ating buhay. Meron po dito tayong 3 points na pag-aaralan sa ating leksyon. So, hindi po tayo, kaya niyo naman po siguro hanggang alauna. Joke lang po. Dali lang po to. So, dako na po tayo sa ating 3 points. Ang ating first point is God is with us. So, yun nga po sa binasa kanina sa Acts. Do not be afraid, for I am with you, and no one is going to attack and harm you. Ayan po yung isang pangako ng Panginoon sa atin na kapag hindi po tayo dapat matakot, lalo na po na tayo ay gumagawa or lalo po dinadala po natin ang pangalan ng Panginoon, na tayo ay gumagawa ng kanyang gawain dito. Kahit saan lang po tayo magpunta, huwag po tayong matakot o mahiya
na ipagsigawan man or sabihin sa ibang tao ang katotohanan. Meron po na i-experience ko na po saglit yung journey ko nang ako po ay papuntang mag-join na po ng One Town Missionary. Ako po talaga hindi marunong mag-commute na mag-isa. At lalo na po malayo po from Aklan to Cavite po, malayo po talaga siya. At lalo po barko po yung transportation na pinili. So one day travel po iyon. At alam niyo po ba na umalis ako sa amin nang walang ibang iniisip, kundi ang Panginoon na siyang bahalang maggabay sa akin, na parang lutang po ako na habang nagbibiyahe. Kasi di ko po alam kung saan ako pupunta, kung ano yung sasakyan ko, kung sino yung makakatulong sa akin. Basta lagi lang po ako nag-pray ng tahimik sa Panginoon. At sa bus po na aking sinasakyan ay meron pong akong katabi na medyo may edad na po at syempre pagod po at nakakatulog na rin. Di po maiwasan na yun pala isang trial siguro yun ng Panginoon, na inalaw ng Panginoon sa akin. Pero kahit gano'n na nagbigay ng trauma yun, pero hindi pa rin po ako nagtigil na magpatuloy na pumunta po sa campus. And ayun, narating ko po ang campus ng safe and sound at wala pong nangyaring masama sa akin sa gabay ng Panginoon. So, nagtaka yung family ko, sabi nila, napakalakas naman ang loob mong magbiyahe mag-isa. Na ikaw lang. Kasi alam po nila na hindi po talaga ako marunong mag-commute, na ako lamang mag-isa at malayo po. Matatakotin po ako sa ganun. Tapos, ayun. So, doon ko po napatunayan ang kabutihan ng Panginoon sa akin. So for sure, meron po kayong mga sariling experience din na naging katuwang nyo ang Panginoon sa inyong buhay. God is with us, kahit gaano pa kahirap, hindi ka nag-iisa. Nandiyan ang Diyos para sa iyo. Ang sabi ng Diyos kay Paul, ako ay kasama mo at walang sinumang sasaktan ka. Di ba? Napakagandang ano po yan ng Panginoon sa atin. Sa Romans 8, Sa Romans 8, niya, nung siya po ay binulag ng Panginoon at muli siya ay pinagaling ng Panginoon. At doon po nagkaroon siya ng eagerness na magbago at ilaganap or siya yung magdala ng pabalita ng Panginoon. Kataon. Minsan ay lalo na sa mga lalo na po sa mga lovebirds na nag-break tapos humihingi ng second chance si boy sa girl. Di ba po ba? For sure, ngayon, nararamdaman din po natin yan sa ating buhay. So, still, katulad ni Paul, siya pa rin po ay nagpatuloy kahit marami pong discrimination ang nangyayari sa kanya. At ano nga po ang una nating point? God is with us. Gising pa po tayo? Okay. First is, God is with us. Punta na po tayo sa pangalawang point natin. He has saved us. Sino po yung nagligtas sa atin? Si Jesus. Very good. Gising pa. Okay. Sabi po sa Efeso chapter 2, verse 4 to 5, ayan po. Made us alive with Christ even when we were dead in transgression. Trust tayo'y naligtas. Ano po ng Panginoon? Mabuti niya po sa atin. Hindi po siya, mayaman po siya sa awa para sa atin. So, hindi po siya hindi po siya napapagod na tayo ay palaging bigyan ng another na pagkakataon, madaming pagkakataon. Pero minsan, tayo po yung nagsasayang or sumasayang. Mahal tayo ng Diyos, binubuhay niya tayo sa pamagitan ni Jesus, kaya noong tayo ay makasalanan pa. Alam naman po natin na niligtas tayo ng Panginoong Jesus sa ating mga nagawang kasalanan. Na dapat po ay kung ano man po yung pwede nating gawing kapalit sa Panginoon, yun po ay yung maglingkod sa Kanya.
Na tayo po'y patuloy na maglingkod sa Kanya. And another struggles po ni Paul, na bababasa po natin sa Acts 17 chapter hanggang 18. Imprisoned a Roman, ano po yan banggitin? Don John? Deserted by his friends, anticipated his own death. Ayan na po yung time na inaano na po si Paul ng mga kasi masyado na pong malaki yung influensya niya. Siyempre, sino po ba ang hindi magtataka? Nagtaka pa mga tao noon. Kasi kilala po si Paul na siya po yung taga-usig ng mga tao na nagsusunod po or naniniwala sa Panginoong Jesus. So nagulat ang mga tao na siya'y nagbago, na siya na mismo siya naglaganap ng salita ng Panginoon. So ayan po yung kanyang struggles nung kapanahunan niya. Nagipaglaban si Paul sa mga issues sa buhay at kamatayan sa buong buhay niya. Ngunit wala nang mas matindi kaysa sa pagtatapos ng kanyang buhay. At dahil siyempre, may hangganan po yung ating buhay, ganda din po si Paul. Ano kaya ang nararamdaman natin kapag tayo nasa posisyon ni Paul? Another na tanong po yan para sa aking sarili. Ano kaya ang emotion muli? Worried, uncertain, or afraid? Nababahala ka ba kapag wala kang makain? Sino po ba dito yung, lalo na po sa mga natin, sa mga nanay at tatay, lalo na, wala nang bigas tayo bukas, o kaya, wala na tayong pera kasi wala na tayong pambaon sa ating mga anak, ay sa inyong mga anak pala, wala pala akong pamilya. Okay, so, ganun po yung tanong sa atin, natatanong po natin minsan sa ating sarili. Hindi sigurado kung ano ang naghihintay sa iyo sa isang taon mula ngayon, next week, sa susunod na mga araw, at natatakot ka bang sa hinaharap mong katapusan sa mundong ito? Natatakot po ba kayo na dumating ang panahon na gumunaw ng ating mundo? Natatakot po ba kayo, kapatid? Ba't parang walang nagasagot? Okay. Natatakot po ba kayo? May oo, may hindi. So dapat po, hindi po tayo matakot. Bakit dapat hindi tayo matakot? Dahil andyan po yung Panginoon para sa atin. Okay. Yung next na natin, last na point, is heaven awaits us. Ano nga po yung unang points natin? God is with us. Ang pangalawa? Okay. At yung pangatlo natin ay heaven awaits us. 2 Timothy chapter 1 verse 12 nagsabi, I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him for that day. Sabi po sa Tagalog, at dahil din dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito. Gayunmay, hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang ating sinasampalatayanan. Kayo po ba, kilala niyo ang inyong sinasampalatayanan? Amen. At ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na iyon. Habang hinaharap po ni Paul ang mga damdaming iyon, ipinaalala niya sa atin na naghihintay sa atin ang langit. Sino gusto mapunta sa langit? Ay, kunti lamang ang tataas ng kamay ay. Walang gusto pumunta sa langit yung iba. Dapat po ay lahat tayo pupunta sa langit. Amen. Habang sinusulat ni Paul ang kanyang huling liham, hindi lamang niya naiisip ang kanyang buhay at kamatayan. Nagagalak din siya sa kanyang walang hanggang tahanan. Wow! Habang palang nagsusulat si Paul ng kanyang last na liham, yung ano po sa Bible is, iniisip niya pala na gusto niya pumunta sa langit. Iniisip niya kung ano kaya ang itsura ng langit. Sana ganun tayo na habang tayo nabubuhay dito, lagi nating ini-aim or iniisip yung bahay natin
natin na napakaganda na inialay sa atin ng Panginoong Jesus. Meron po, ma-play po ba yung ano? Hindi po siya ma-play. Okay. So, meron po muna akong, meron pong story bago po tayo magtapos. Kilala niyo po ba si, kilala niyo po ba si Horatio Gates Spafford? Yes, sino po nagsabi nun? Wow! Wow! Meron mo pala. Akala ko wala nakakilala sa kanya. Ako yung ngayon ko na din po siya nakilala. Napakaganda po pala yung naging naging story ng kanyang buhay. Okay. Si Horatio Gates Spafford po ay isang American lawyer and Presbyterian church elder. Di ko po alam kung ano po yung Presbyterian na ito. Siya po ay nakatira sa Chicago. He is best known for penning the Christian hymn. Ano po kaya ate? Di ba? Anong hymn yung kanyang naisulat? Sakit. Sikat po yun na hymn. It is well with my soul. Sino pong nakakalam ng kantang iyon? Ayun! Okay, mabuti at mamaya awitin po natin iyan. Okay. Meron pong dumating sakuna sa kanyang buhay, sa kanilang lugar. That time, meron pong tinatawag na Chicago, Great Fire of Chicago. Kumbaga, parang, ano po yun? Nasunog po ang kanilang lugar sa Chicago at naubos o napuno ng ashes yung kanilang city. At karamihan po sa kanyang investment ay nawala or nalugmok. Tapos po, after 2 years ng Great Chicago Fire, yung pamilya niya po ay nagplano pumunta sa Europe dahil sa kanilang business errand. Then, hindi nakasama si Spafford sa kanyang asawa at anak, biyahe papuntang England para naman sa family vacation. Habang pong nag-cross yung sinasakyan nilang barko ng kanyang asawa at kanyang 4 na anak, ay meron pong nangyari doon na nabunggo sila sa iron sealing vessel po. At iyon po ay namatayan ng 226 na mga tao. Kasama po yung anak ni Spafford na nag-iedad ng 12, 7, 4 at 18 months old na baby. Lahat po yun babae. Namatay lahat ng kanyang anak doon. Tignan niyo po, napakabata ng kanyang mga anak. Tapos yung nakaligtas po is yung asawa niya lang. Wow, praise God. At naligtas pa rin po yung kanyang asawa. At nag-message yung asawa niya sa kanya gamit yung telegram. Hindi pa siguro uso dati yung cellphone talaga. So, nag-message siya sa kay Spafford na safe alone. Ayun lamang yung kanyang message sa kanyang asawang si Spafford. Then, agad-agaran naman pumunta si Spafford doon sa kanyang asawa at kanyang sinundo. At habang siya po ay nagbabiyahe papunta sa kanyang asawa upang sunduin, ay doon po niya naisipang magsulat ng isang kanta. Yun po yung It Is Well in My Soul. Napakaganda po ng kanyang lyrics. Yun po ay inaalay niya sa kanyang mga namayapang anak. At dahil po alam niyo iyon, pwede po ba yan? Ayan po yung first stanza, then second stanza niya po, third stanza. Okay. Dahil may nagsagot kanina kung sinong nakakaalam ng kanta, request ko po yan, pwede po ba ikantahin natin lahat? Hindi po kasi ako magaling kumanta. Yung partner ko lang po yung magaling kumanta. So, para po ay mag-isip tayong lahat, ay awitin po natin iyan. Wala po akong music niyan. Sino pong may sa himnal po siya makikita. Ayun, si ate. Kanta po tayong lahat, ha? Sing.
with my soul, is with my soul. Amen. Amen. Sabay-sabay po natin sabihin, it is well in my soul. It is well in my soul. Amen. Kung di niyo po ito masabi ng buo niyong puso, ibig sabihin po wala po tayong peace. Wala pong peace na dinaramdam sa ating mga puso. Sa oras na tayo po ay may dinaramdam na troubles sa ating buhay. Kaya lagi po nating tandaan ang ating 3 points. Ano nga po yung una? God is with us. Pangalawa, He has saved us. And pangatlo, heaven awaits us. So nawa mga kapatid, lagi po nating alalahanin ang Panginoon. Ang Panginoon po, yung ating spiritual aspect po ang ating unahin sa lahat ng ating aspect sa ating buhay. So nawa ay meron po tayong natutunan. Ang Panginoon ang nagbigay ng kasiguraduhan sa mga taong katulad ni Paul, ni Horatius Spafford at sa iyo. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. May Panginoon tayong andyan sa lahat ng oras. Naway, lagi nating kamustahin ang ating spiritual aspect or wellness, mga kapatid. So nawa, na-bless po tayo sa ngayong Sabbath, and that's all my prayer. Bago po mag-appeal song, kami po ay humihiling sa Yoses na pwede po natin ipanalangin si Brother Dingwin. Kasi po, siya po ay paalis na sa ating bansa at siya po ay mag-ibang bansa. No? So, maaari po ba natin siyang i-pray? No? Bro, pwede dito ka sa harapan. I think Japan, okay. So sana i-pray natin na makarating siya doon ng maluhati, and then ang trabaho niya na kanyang pupuntahan ay maging kayaya din po sa kanya. Sige, tayo po yumuko sa isang panalangin. Dakilang Diyos, nandiyan ka po sa kataasan ng mga langit na nagmamayari po ng aming buhay. Galak po ang aming pasasalamat sa inyo, sa inyong buhay na ipinagkaloob ko sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang siyang andyan lagi sa amin, nagbibigay ng aming pangangailangan sa buhay. At sa pagkakataon ito, Panginoon, meron po kaming isang kapatid na iyong lingkod na siya po ay tinawagan maglingkod doon sa Japan. Nawa po, Panginoon, siya po ay makarating doon ng ligtas at mapayapa. Ikaw po ang siyang sumama sa kanya sa buong biyahe na kanyang tatahakin. Nawa ang kanyang journey doon ay maging maayos at siya po ay walang mailayo niyo po nawa siya sa mga trials and problems, lalo na po sa temptations na andun lamang po na kanyang minsan di maiiwasan sa lugar na iyon. Nawa, Panginoon, ang inyong kapatid na ito ay
patuloy po siyang maglingkod sa inyo kahit saan man po siyang lugar na naroon. Gamitin niyo po siya na maging instrumento sa mga taong kanyang makikilala doon. At siya po ay maging isang faithful na taga-alaga niyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong kabutihan na ipinagkaloob sa amin. Nawa Panginoon ay hindi niyo po kami tatalikuran. Nawa Panginoon, hindi niyo po kami papabayaan sa lahat ng oras. Ipagkaloob niyo po kay brother ang malusog na pangangatawan at ang kasiyahan na kanyang makakamtan. Ikaw na po ang bahala mag-provide ng kanyang mga needs and wants. Thank you po sa lahat. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po. Maaari ka na makabalik ng kapatid. And then, tinatawagan na po natin ang ating apelso. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o sa pansarili lamang? Saan ka magtutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kalikasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling dilipas at magwawakas. Kalikasan ay nasa Diyos lamang.
Ama naming Diyos, maraming salamat po sa lahat-lahat na inyong ginawa tulong para sa amin. Yes, Lord. Salamat po na ikaw ang siyang aming nakilala sa aming buhay. Nawa Panginoon, patuloy niyo po kaming biyayaan ng inyong pagpapala. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang lagi naming kasama. Yes, Lord. Nawa ang mga brethren dito sa Santa Filomena Church, ikaw po ay siyang magbigay sa kanila ng pagpapala. Ikaw ang patuloy na magbuhos ng mga blessings sa kanila. Ipagkaloob niyo sa kanila at sa aming lahat ang buhay na walang hanggan. Nawa kami ay maging isang instrumento, maging isang blessings sa bawat isang mamamayan na andirito. Nawa Panginoon, meron po kaming kagalakan sa aming mga puso. Meron po kaming isang hangarin na kami po ay makapunta dyan sa langit na bayan na inyong hinanda sa amin. Nawa patuloy nyo kaming i-guide at i-protect sa lahat ng mga hindi magagandang pangyayari dito sa lupang ito. At kami po ay masaya at nagagalak na salubungin ka sa pagbabalik nyo. Maraming salamat sa pagdinig at pagsagot ng aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Si Jesus kay lapit nang dumating. Aking Tanda ay nagsasabi, Jesus muling darating. Sa lahat ng may makakawin, anak niya ay kukunin. Kaligtasan ba iyong pinagbabalit? Sa kanyang Diyos ibinabubuhay. Sa nagyaya niya mahawak at magwakas. Si Jesus kay lapit ng dumating. Ang matanda ay nagsasabi, Jesus muling darating. Sa lahat ng napawiin, anak niya ay kukunin. Kapay pasin ay iyong inilaban. Sa kanyang Diyos na kinabubuhay. Sa ligaya niya ang hawak ang magwakas. Si Jesus ay lapit ng dumating. Happy Sabbath po mga kapatid. Happy Sabbath po.